Siguro baka nasagad lang din ako nung nasa full-time work ako nun. Yun yung mental health ko nun kumbaga parang hindi ko na kaya. Nag-breakdown din ako nun sa sobrang sakit ko na parang sabi ko, Ah. "Shit ayoko na." Siguro naka-experience ako na 4 days event siya, tapos sobra yung discount na hinihingi nila. So, binigay namin Ah, kasi yung isang organizer dun friend namin. So, okey. parang, sige parang friend ko naman, binigay na lang namin. Pero dun ko lang din na-experience na Binarat ka, oo, nilowball ka. oo gano'n. Kumbaga parang hindi na siya tama. Hello everyone! Welcome back sa Buhay Virtual Assistant Podcast Season 2. And for today's episode, meron na naman tayong imbitahang freelancer. No, na talaga namang, lalo na yung mga nasa creative dyan, video editing, photo editing, yung mga nagigig dyan ng mga coverage ng events, no? Photo and ng Kembolar events. Ayan, so kilalanin natin ang ating special guest for today. Everyone, let's say hi to Luigi! Hello! Hello guys. Ayan, Luigi, salamat naman pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Siyempre wala lang din ako choice. 'Di joke lang. Ah! Grabe siya do'n. Parang nilito ko Hindi, do'n, hindi, joke lang. 'no? Pero Luigi, baka gusto mo namang ibigay a bit of a background of yourself sa ating manonood? Um, Before ako, multimedia artist ako sa isang, LGU. Ano siya brand, tawag dito, personal brand siya. Okey. And then, ang ginagawa ko dun is multimedia artist, then nagpo-photog din ako dun. Then nag-start yung pandemic, sinabihan ako ng boss ko na, "Uy, kailangan natin ng video." So, nung mga panahon na yun hindi pa ako nagvi-video editing. Okey. So, ayun yung naging, tawag dito, siya yung naging way ko para, hindi lang ako sa photog nag-stay. Kumbaga parang mag-step, Nag-upskill ka? oo, yun. So, I'm a yes person din kasi. So, sabi ko sa boss ko, "Sige sir, gawin natin yun," ganyan. Kahit na wala pa akong ideas paano mag-edit, ganyan. So, ang ginawa ko, YouTube University. So, self-learn lang talaga, gano'n. So, yun naging okey naman siya. Mm. And then from there, Last, December nag-resign ako. So, ngayon I'm a full-time freelancer na din, multimedia artist ako. So, yay! hina-handle namin yung raw file and then meron akong agency which is sa partner ko, graphic designer ako dun. So, yun. Let's talk about like I remember kasi si Luigi, remember ko 'yan kasi nagkaroon ng barangay VA event noong January 2024 and si Rofael, sila ng partner niya, ang nag-cover and I remember when I had them speak in front, sabi niya, goal niya mag full-time freelancing and Mm. ngayon na na-achieve mo na day, Kaya nga, hindi ko rin na-expect. Hindi, pero kasi nilaban mo 'ti. Ikaw talaga Mm. 'pag may goals, sabi sa'yo mag-goals kayo, eh. Or siguro baka nasagad lang din ako nung nasa full-time work ako nun. Kumbaga ba parang yung tawag dun, yung Yung mindset mo? hindi, yung an yun yung mental health ko nun kumbaga parang hindi ko na kaya. Nag-breakdown din ako nun sa sobrang sakit ko na parang sabi ko, Ah, "Shit ayoko na." Parang ito na yung pinaka-last ko. Parang enough na yung 6 years ko na nag-serve sa kanila. yeah, So, time naman para sa sarili ko kasi nagagawa ko naman sa others, so bakit di ko gawin sa sarili ko? correct. I'm so proud of you now Thank nabunga na you. si Profile. Yes, Tell Raffle. us more about Profile. Raffle Studio, nag-start lang siya last year, pero before kasi Raffle Manila siya. 3 kami sa group nun, so, pinlan lang namin yung unang event namin nun tapos parang sinabi lang na, "Bakit hindi tayo mag-create ng name?" Sabi ko, "Sige." So, while editing ng pictures nun, pictures pa lang kasi yung ginagawa ko nun. Nagbe-brainstorming kami sabi, "Ano ba kaya yung unique na name na onti lang or hindi siya gano'n ka-mainstream?" Sabi ko, habang nag-e-edit ako nasa Lightroom ako nun, sabi ko, "Bakit di kaya raw file na lang?" Kasi parang image siya so parang from raw gagawin naming
enhance, ganyan. Sabi ko, nag-agree naman sila dun. Then after pandemic, may kanya-kanya ng buhay, may kanya-kanyang work. So, parang ako na lang nag-stay dito sa industry na 'to. So, yung na-meet ko si Krill, Hala! Na-reveal na! yung Episode 1, pakipanood. yung na-meet ko si Krill no'n na parang nag-start namin siyang buhayin ulit. So, ni-rebrand namin siya into Rawfile Studio kasi, ang Rawfile Manila kasi baka kasi maintindihan lang nila more on Manila lang. So, Yes. yung naging Rawfile Studio meron na rin kami ng client sa Texas, sa mga ibang cities. So, Taray yun. 'no? Hindi lang Okey pang naman siya. local, pang international pa. Yeah. Atake! Happy Hala, naman. I'm so proud of you, Day. Thank you. So ngayong freelancer ka na, gaano katagal ka na? Parang more than 1 year na rin. Kaka 1 year lang, Ang parang bilis 'no? Hindi actually yung 1 year hindi mo ramdam, eh. hindi, parang feeling ko parang 5 years na. Parang lumipad ka lang, Day, Sobra 'no? sobrang naging busy nung nag-freelance ako. Akala ko nung may work ako, parang mas magkakaroon ng idle time kasi freelance, hawak mo yung oras mo, ganyan. Pero hindi, baliktad yung nangyari. Dahil hawak mo yung oras mo, mas naging busy ka, wala ka ng time sa friends, sa family, ganyan. Oo. Kasi kailangan mo din i-prioritize yung sarili mo sa future mo. Kasi Yes. Alam mo nga, yung common mindset ng mga tao is parang, the reason why they wanna do freelancing because they want the freedom of time. Pero sa totoo lang, walang freedom of time kasi at saka you're your own boss. Pero sa totoo lang, may freedom of time, pero ang boss mo dito ay yung calendar mo. 'Di ba? Kasi kung hindi ka productive, Tsaka sarili mo din, eh. Makati wala kang pera. Totoo Freelance lang. to 'to, eh. Totoo. Wala naman 'tong 15-30 fixed rate na buwali. Kung wala Walang ka 13 talagang month. kung wala kang what do you call this, wala kang pina-plant, wala kang bunga, Oo, gano'n tayo totoo. dito. Kaya I'm so happy na you were able to surpass your first year Yeah. as a freelancer and sa loob ng isang taon na yun, nakailang kliyente ka na? Madami kasi ano, photo video. So, na-count ko siya this year parang more than 60. Ang Hindi pa dami, ha! Love it um, for you. thanks. Pero siyempre parang ano yun, parang part siya ng ano, ng industry namin na per month madami din talaga Siyempre per client, booking talaga yan, kasi ganyan. coverage yan, eh. May times na isang month parang sobrang bilang lang, gano'n. Oo. So, hindi mo rin talaga ma-handle or hindi mo rin din talaga ma-assure na kailangan target mo, 10 per month, ganyan, hindi rin, eh. So, Oo. depende pa rin talaga sa season, ganyan. Pero what's good about it? Like for example, busy ka ng month A. Yung tipong na-surpass mo na yung goal mo hanggang month B. Pwede ka mag-chill ng month B. 'Di ba? Gano'n siya. Mm. Tapos sa month 1, mag-grind ka na ulit sa month C. Gano'n, 'no? Pero isa pang factor diyan is 'pag wala kang hindi ibig sabihin nun, on a monthly basis, hindi fix yung kita mo. Hindi. 'Di ba? Sometimes saya, sometimes nga. Totoo. Kasi book ka talaga, eh. Per booking siya, guys, coverage, eh, 'di ba? So gano'n. Kaya ako mahilig ako sa kumbaga sa kanila, project-based sila. Ako naman, gusto ko yung monthly retainer, para alam kong covered naman yung expenses ko or yung sahod ko on a monthly basis. So iba-iba, per industry, per niche, iba-iba ang setup ng payments and ng kontrata, guys. So in his case, project-based, 'no, Yes, per booking. Pero may mga clients ka na continuous naman nagbo-book sa'yo? Meron naman kaming, retainer client. So, nakakatuwa din na yung hindi mo ine-expect na babalik sa'yo, kino-contact Ay, ka, yung gano'n. love it for you, So, tsaka Day. more on connection na naging client mo siya tapos na-meet mo dun sa mismong event. Tapos parang, ni-refer ako ni ganito, ganyan. Sabi ko, nakakatuwa naman. Kumbaga attorney kasi yun Oo. na nakakatuwa, attorney siya na parang ni-recommend pa ako. So, parang Yes. 3 client ako sa kanya dahil sa kanya. Referral talaga, ang labanan dito sa More on mundong connections ito. talaga. Yung kung ayaw mong hindi ka na naghahanap at nagche-chase ng clients, galingan mo sa pinakauna mong client, siya ang magre-refer ng kliyente Tsaka sa'yo. sa'kin kasi parang kailangan every event ko, binibigay ko yung best. Kasi parang ano, parang naglalaro ka lang. Yeah. Andun yung passion mo na parang Yeah. ang saya mag-capture ng moments, ganyan. Yeah. Parang para din sa kanila na parang mababalikan nila Correct. kapag naalala nila yun, parang gano'n.
So, Correct. yun. So it's important that you're enjoying what you're doing. At the Totoo, same time, be at your best in every single project totoo. talaga. Do not shortchange. Kasi doon ka nakikilala, doon ka nagsashine, Mm, doon ka magkakaroon ng repeat business. Yan ang gusto mm, natin, repeat business, hindi one-time booking. mm. No? Love it for you, Dai. So, sa mga aspiring VAs natin dyan, anong tip mo para makatagal ng first year nila as a VA or as a freelancer? Shit. Paano tumagal at mag-survive ng isang taon? Sa'kin, feeling ko dapat ano, mahanap mo kung ano yung passion mo. Kasi 'pag nahanap mo yun, feeling ko madali na lang. Tsaka napansin ko kasi sa'kin parang high school pa lang nandito na talaga yung path ko. Tapos, IT ako dati, grumaduate ako ng IT. Pero yung puso ko talaga nasa arts talaga, eh. Kumbaga parang nandito talaga yung path ko. So, pinursue ko na lang siya. And Sabagay. ayun, parang hanapin mo lang yung sarili mo. Hindi ko So, alam. oo, pero sabagay kasi 'pag mahal mo ginagawa mo, the rest will follow, eh. Hmm, The rest will follow. Yan nga, yan sinabi ni Krill nung episode 1 na parang do not focus on monetary things, the mm, tangible things kasi it will follow, 'di ba? Focus on like the longevity of your career, mm. 'di ba? So, bongga day. So, tawag dito, sa loob ng isang taon nagkaroon ka na ba ng toxic na kliyente o na-scam ka na ba o na-ghost ka na ba? May delayed payments, may walang payment, may mga masyadong micromanager na kliyente, masyadong mapapel na kliyente, yung mga ganyan mga atake sa buhay mo, Ti. Hindi ko sure na consider siyang toxic or parang scam or ghost. Kapag sa corporate kasi, parang consider mo talagang matagal sila mag-pay kasi may, system sila, eh. Ah, So, yes. hine-heads up ko na yung team ko na baka ma-delay yung payment, naiintindihan naman nila. Oo. Kasi mga freelancer din naman sila, so na-gets naman nila. So, sa part ko parang, lagi ko lang din kinukulit yung client ko na, kamusta yung payment, na-transfer na ba, ganyan. Dun yung sa payment. Pero more on events, parang siguro naka-experience ako na ano, na 4 days event siya, tapos sobra yung discount na hinihingi nila. So, binigay namin Ah, kasi yung isang organizer dun friend namin. So, okay. parang, sige parang friend ko naman, binigay na lang namin. Pero dun ko lang din na-experience na Binarat ka, oo, dilobol ka. oo, gano'n. Kumbaga parang hindi na siya tama yung time na Oo. yun. Kasi naging pangalawang client namin sila, eh. So, una naging okey, naging successful naman sila. So, yung pangalawa akala ko parang nagustuhan nila yung services namin, binalikan kami. Feeling ko naman dahil din sa services namin or dahil Yeah. and hindi ko lang din kasi ma-gets na nakakuha sila ng mga nagbayad sila sa, media team. Ano bang tawag dun, yung parang sa mga bulletin, ganyan, Yeah, bulletin sa board. media. Oo. So, tapos sa'min parang kinukuripot, Yeah, gano'n. Kumbaga parang nilolobol. nakakaano yung feeling na nakaka-degrade ba tawag dun? Di ko Yeah. alam. So, yun lang yung parang na-feel ko pero other than parang hindi naman siya gano'n ka-toxic na ano. Pero Kasi at least in-accommodate mo pa rin because oo, of kasi your friend. parang consider pa rin Yeah, siyang professional. Kailangan mo pa rin yeah, mabigay yung deliverables yeah, kasi, kinailangan nila yung services namin, ganyan. yeah. Nakakabwisit pero siyempre part pa rin siya sa industry namin, mga gano'n talaga. Very common yan, yung Oo. talagang lolobol ka. Oo. Pero yun, yung natutunan namin kailangan din talaga maging firm, lalo na sa ganitong industry and may mga a-ask ng, discount. May times talaga na hindi na talaga kami nagbibigay ng discount kasi, transpo pa lang lugi na kung malalayo ganyan. Tapos, mababa na nga yung rate namin tapos bababaan pa ng sobra, parang Correct. gano'n. So, kung ayaw niyo yung services namin yung sa rate, okey lang naman, parang gano'n. Alam mo, yun ang ako, yun ang hindi ko kayang hingin sa mga service providers, discount. Kasi na-gets ko yung ano, eh, kaya natutuwa ako sa ibang client na, parang name your price, go na agad. Mostly yung mga client ko na gano'n yung mga walang pakialam na, sige basta ano makapag-provide ka ng ganito. Pero yung iba na parang madaming question, sila pa yung
hirap bumunot ng pera, ganyan. Correct. Parang Demanding. yun, ganun pa, demanding Na? pa. Oo. Tapos ang dami pang expectation unlike sa mga ta's parang, "Uy, parang ang ganda ng output," ganyan. Parang wala lang. Dun ko lang na Actually, yung mga gano'n, pero I believe na na-surpass mo na 'yan hmm, and habang tumatagal ay lalo na 2025 na, pero marami ng laman ng portfolio mo. So, puwede ka na mag-ano, mag-up ng rates, magtaas ng rates. actually plan talaga namin by 2025 magtaas na ng rate. Pero depende pa din sa magiging, usapan namin ng partner ko siyempre. So, ayan guys, talagang hindi talaga nawawala ang lowballing. Yeah, Hindi, hindi talaga nawawala 'yun 'no. So, ilaban mo kung anong sa tingin mong worth mo, yeah, tama okey? yun. Ilaban mo, ayan. So Mima, like, ano naman yung pinaka-highlight ng first year of pagiging freelancer mo? Yung pinaka-favorite moment mo as a Siyempre yung ano, freelancer? yung sa CBA. Sa Coconut, "Hi, hello, Oo. apply, link below." Ikaw ba naman, wala ka ng gagastusin tapos bayad pa yung services mo. 'Di ba? Sobrang saya nun na parang, um, yung target pa lang namin nun mag-work, outside Manila ganyan tapos nabigay ng CBA parang, shit nakakatuwa naman parang first quarter pa lang nung year na nabigay agad parang April, 'no? sobrang saya talaga. Sagot ang pamasahe, sagot ang accommodation, sagot ang services, sagot ang pagkain. Sagot lahat. Oo, 'di ba? Worth it yung pagod tsaka Pero di nakaka-enjoy. ka pagod ngayon, Day. Ramdam ko yung lalo na yung ano, andun kasi ako, guys. So, lalo na yung team building, Day, ilang tang nakaraan. Day, ramdam na ramdam ko yung pagod talaga na yun, Day. Wala. Grabe yung team, pero laban, lalo na sila nun, guys. Nakita ko talagang grabe talaga yung teamwork nila tsaka yung dedication nila sa trabaho Mm, kasi sila yung ano, kahit yung pahinga mode na namin, tinatawag sila para mag-film elsewhere. Gano'n ang mm, atake. So talagang, yung may time na matutulog na lang sila, tinawag pa sila. Tapos may call time para sobrang aga for another oo, filming. Gano'n talaga, when you pour your heart to your craft, talagang yes. tenfolds ang balik sa'yo. And may repeat business, di ba? Yeah. May repeat business si Coconut yan. Perfect! I love it for you, Day. I love it Thank for you. you. Ayan, so, doon na tayo sa ano, sa mas ano naman, sa magaan na round, no? Yung hindi ka na maloloka masyado. Are you ready, Luigi? Sige. Ayan, no? Ang tawag dito ay this or that. Okay, Okay, mamimili ka lang and you'll tell me why. Ready, me? ready. One client or multiple clients? Multiple. Bakit? Siyempre masarap kapag madami kang hina-handle. Medyo ma-o-overwhelm ka pero siyempre nakakatuwa na, kailangan nila yung services mo. So, Oh, at saka in your business talaga, kailangan kailangan talaga multiple diyan, multiple, oo. Hindi puwedeng isa lang. Hindi naman Totoo. like kagaya namin na talagang service-based na talagang Mm. pang-retainer talagang kontrata, eh. Yun talaga dapat multiple yan, eh. Next, with time tracker or without? Kung meron mang ganyan. Without. Pero Siyempre nanggaling na ako dun parang siyempre ayoko na. ayoko ng time tracker, period. Yun yung ano ko, Mm. yun talaga yung ano ko, ang aking qualifier din. Ako na mismo nagsasabi sa client, if you're gonna hire me with a time tracker, I'm not gonna push through. Ginaganon ko na sa ano pa lang, discovery call. Ginaganon ko na siya. International clients or local clients, Mima? Sa'kin both. Siguro sa international mas more on ano lang siya, challenging kasi, onti pa lang naman naha-handle naming international. Pero siyempre both pa din Kasi para ang Dolyardi, oo naman. Dolyaristy, di ba? Sa panahon ngayon, di mo na kailangan mag-abroad at lumayo sa magulang Kung mo kaya ng naman ilang dito sa taon. Pilipinas 'no, Correct, 'di ba? Kaya nakakatuwa 'tong mundo na 'to. Oo, hindi, babalik ka pa ba sa corporate world? hindi na. Hala, ba't ang bilis sagot niya? Actually yun laging tinatanong sa'kin ng brother ko, "Balak mo pa bang bumalik?" Sabi ko, "Hindi na talaga." Sabi ko, Sabi "Bahala ko, na sila dun." grabe routine, nakaka-drain din Oo. ng bading. Oo, hindi. 6 to 7 digit earner ka na ba? Ahem. Wag na kasi baka ma-evil eye tayo, eh. Yung evil eye, correct! Ang dami yan, eyes. Evil's eyes. Ma-evil's eyes. Evils? 'Di ba? Ay, ito, one biggest mistake na nagawa mo sa freelancer. Sa'kin yung pagiging ano, madami akong idle time
which is mali siya kasi kailangan maging productive ka everyday. Kahit sabihin mo may part talaga na nakakatamad mag-edit, nakakatamad talaga. Oo, Kasi te. may times kasi talaga na late ka uuwi, kinabukasan mag-e-edit ka, ganyan. So, nawawalan ka rin talaga ng energy. So, very important maging discipline ka pa rin talaga sa sarili mo. Correct. Kasi not enough yung ano, yung namo-motivate ka lang, sa mga clients mo, Siyempre kailangan ka din, ma-discipline sa sarili mo. Te, ko 'to nga inisip ko lang i-edit ko 'tong podcast na 'to, ilan 4 agad tinatamad na ako, eh. Tsaka kasi may kanya-kanya bawat edit kasi parang may kanya-kanyang story. So, Oo. Just so you know guys, I don't have a team. I'm a one-man team. Ang dami nagko-comment kasi, "Thank you for your team, you and your team." Wala akong team, te. Isa lang ako. Wala pa pata team, gano'n. Oh, 'di ba? Mag-isa lang tayo, te. Single. Hala! Hala! Okay, complete the sentence. I'm Luigi and the biggest regalo ko for myself ay blank. Ano ulit? Sorry. I'm Luigi and the biggest regalo ko for myself ay blank. I'm Luigi. The biggest regalo for myself is ano, shit, di ko alam. Sure, Mike. Hala. Sure, Mike. Sure, Mike. Feeling ko yung partner ko. Hala! Grabe ang cheesy naman dito. Ramdam ko yung pagka-single ko, te. Yeah. Natutuwa na yung partner niya sa sa camera. Sa likod ng camera. Pag ganyan-ganyan lang. Pero kasi siya yung naging siya yung naging daan. Siya yung naging paano ako nandito ngayon. Ang cheesy nun, day. Day, umiiyak na si Krill. Hala! Ako lang to. Pero yun talaga, pero talaga, iba talaga pagka may support system ka. No? Sobra. Kasi hindi madali ang mundong ito. No? Yung to have a support system is a big advantage. Napapalibutan ako ng matatalino ngayon, So parang nagiging feeling ko nagiging matalino din ako. Kasi totoo yan. Whoever you surround yourself with is your Na-absorb ko sila, is your Kimbular. It's your Kimparahu. Hindi ko alam yung mga terms. Yun yung epektus mo. Ayan. Yun yung ikukuha mong influence. Yes. Maraming salamat, Luigi. Thank you. Thank you so much. Nag-enjoy ka ba? Yeah. Parang enjoy kayo. Comment below kung ano natutunan sa episode na ito. May gusto ka bang i-plug? Raphael Studio. Sa IG, sa Facebook. And sa personal brand ko is Luigi Silvestre. Yung Silvestre, walang vowels. So, nagko-content ako. Yes. Well, ano yung vowel? Charig lang. Consonant and vowels. Thank you. Maraming salamat, Mi. Maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo and we'll see you guys again on the next episode. Bye!